Alam po ninyo, kung talagang nakafocus tayo sa banal na misa, sa ginagawa natin sa misa, mauunawaan natin ang mensahe sa atin ng Panginoon. That is why, sa tuwing umaattend tayo ng misa, dapat focus tayo para mas maunawaan at mas maramdaman natin ang mensahe sa atin ng Diyos. Amen? Now, kanina sinindihan yung pangalawang kandila. Ang kandila ng Adbentong pangalawa ay sumisimbolo ng kapayapaan. Candle of Peace. Kandila o liwanag ng kapayapaan. At tinatawag din itong Bethlehem Candle. Bakit po? Dahil inaalala natin at pinagninilay-nilayan natin ang paglalakbay ni Maria at Jose patungo sa Bethlehem. At ano po ba yung Bethlehem? Kung saan isinilang ang prinsipe ng kapayapaan. Sino po iyon? Si Jesus. At ano ang relasyon nito sa ating buhay? Pero balikan po muna natin yung Ebanghelyo. Pinagninilayan din natin si San Juan Bautista. Narinig niyo po ba yung pangalan ni Juan Bautista? Narinig niyo po ba? Binanggit sa Ebanghelyo. Sino po ba si Juan Bautista? Si Juan Bautista ang pinsan ni Jesus na anak ni Santa Isabel. Si Santa Isabel na asawa ni Zacarias, matandang balo pero pinagpala ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ang bawat isa sa atin, araw-araw, oras-oras, pinagpapala ng Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Una, pagnilayan po natin ang mensahe sa atin ni Juan Bautista. Si Juan Bautista po ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. At tayo pong mga tao, paano po ba tayo pinaghahanda ng Diyos sa kanyang muling pagdating? Alam po ninyo, isa po sa tinatalakay sa Ebanghelyong ito ang salitang pagiging ipokrito. Hypocrisy. Alam po ninyo, mas masakit na marinig ito kaysa sa salitang plastic. Iba po ang plastic sa salitang ipokrito. At ano po ba ang hypocrisy? Alam po ninyo, ang plastic, minsan nakikita lang natin yan sa panlabas. Di ba kapag tinawag tayong plastic, hindi tayo totoo. Orokan tayo. Pero alam niyo po kapag sinabihan ka ng ipokrito ka, ipokrita ka, mapagpanggap ka, alam niyo po kung saan ang gagaling yon? Nakikita sa kailaliman ng puso ng tao na hindi siya totoo. Nakikita ng kapwa-tao mo na nagpapanggap ka at yung pagpapanggap mo na yon, dinaig pa ang plastic. Sapagkat ang hypocrisy comes from the bottom of your heart. Nasa kailaliman na ng puso. Bakit po kaya dumadating sa point na ang tao ay nagiging ipokrito? Bakit? Dahil sa kasalanan. Napupuno na tayo ng kasalanan. At kapag punong-puno na tayo ng kasalanan, ang sentro na natin ay hindi na si Kristo, kundi ang ating sarili. Ako, puro na lang ako. Dapat ako ang magaling, dapat ako ang banal, dapat ako ang mabuti. Kaya towards your actions, hindi ka na totoo. Nagpapakitang tao ka na. That is hypocrisy. My dear brothers and sisters, malinaw po sa sinabi sa Ebanghelyo na sinabi ni Saint John the Baptist, kung nagsisisi kayo sa kasalanan ninyo, ipakita ninyo sa gawa. Amen? Kung talagang galing sa puso ninyo ang inyong paghingi ng tawad sa Diyos, dapat nakikita sa gawa. Hindi yung pagkatapos magsimba, may nasingitan ka lang ng kotse sa traffic, iba ka na naman.
Pag uwi mo sa bahay, hindi lang nalinis ang platong pinagkainan, iba ka na naman sa bahay. Sisters and brothers, lagi ko itong sinasabi, actions speak louder than words. Kung talagang humihingi ka ng patawad sa Diyos, please, wag mo nang gawin ang pagkakamali mo. At ganun din tayo, dear brothers and sisters. Kapag nagsosorry tayo sa kapwa natin, wag mo nang ulitin. Binigyan ka na nga ng chance inaabuso mo naman. Paano tayo matututo? Halimbawa sa isang relasyon, nag-cheat ka, nanloko ka, niloko mo yung asawa mo, niloko mo yung partner mo. Nagsorry ka, pinatawad ka, please wag mo nang ulitin. Wag nang makapalang mukha mo. Kung nagko-corrupt ka, nagsorry ka sa taong bayan, please wag mo nang ulitin. One is enough para sa taong totoo. Tama? Hindi mo na kailangan paulit-ulit for you to learn the lesson. At mga kabataang naririto, mga anak na naririto, kung sincere ang pagmamahal ninyo sa inyong mga magulang at sincere ang paghingi nyo ng sorry, Mama, magpapakabait na po ako. Now, araw-araw ka magpakabait. Amen? Mga bata, hindi na matigas ang ulo. Kapag sinabihan ni Mama at ni Papa na magbait, magbait. Okay? Yung mga teenager, tumulong kayo sa bahay. Okay? Huwag sakit ng ulo. Okay? Pangatlo at panghuli po, yung kandila ng kapayapaan. Ang sabi sa atin, ano po ba ang kapayapaan? Kapag walang giyera? Kapag walang gulo? Hindi po. Alam po ninyo, kahit sa gitna ng palengke, kahit sa gitna ng gulo, matatanggap natin ang kapayapaan. Amen? Ang problema po kasi, ang kapayapaan sa ating puso ay nawawala kapag hindi na natin pinapapasok si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan sa ating buhay. Amen? Dear brothers and sisters, ang kapayapaan, hindi yan nabibili ng pera, hindi yan nabibili ng sasakyang maganda, hindi nabibili yan ng mga titulo sa buhay. Ang kapayapaan ay biyaya sa atin ng Diyos. Now, as we are always searching for that peace, huwag nating kalimutang hanapin at papasukin si Jesus, ang ilaw at pinagmumulan ng kapayapaan. Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid, sa inyong tahanan, mga magulang, mga tatay at nanay, paapasukin ninyo si Jesus sa inyong tahanan. Mga minamahal kong magulang, it is your responsibility and obligation to teach your children about God. At kapag natutunan nila ang Diyos sa inyo bilang mga magulang, sigurado yan, ang kapayapaan ay maghahari sa inyong tahanan. Bago nyo ituro kung anong ibig sabihin ng Christmas decoration, ituro nyo muna kung anong ibig sabihin ng Pasko. At walang iba kundi si Jesus. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan